mo, ha? Oh, gano'n na naman. Pagtugtog ng music na kaulit-ulit. Putol na naman. Oh, again, wala pa rin kaming signal. Wala pa rin kaming internet. Kaya hindi kami makapag-play ng aming copyrighted music. Copyrighted daw, oh, this time. Ay, ang saya-saya nito. Sa lahat ng mga, ano ba tawag nung ano ngayon, nung tandem ni Jericho at saka ni Janine? Econin fans! May maganda kaming update sa inyo, o, di ba? Ayan na naman yan, may magre-react na naman diyan ng mga kung ano-anong mga fan club na pag hindi ko binibigyan ng importansya yung ano nila, kung ano-anong sinasabi. Ngayon, pag binavlog ko naman ng maayos, may mga sinasabi pa rin naman. Anyway, magandang balita lang, positive tayo. Kasi nga si Jericho Rosales, nung maimbita, ang ganda nito, very reliable, kasi mga kaibigan ko sa newsroom ng ABS-CBN, nagchika sa akin, sabi, Papa Ambit, nakakatuwa naman si Echo o si Jericho Rosales. Kasi, biriin mo, 6 o'clock yung TV Patrol, ang call time na binigay sa kanya is 4:30 or 5 o'clock. Basta naglalaro sa 4:30 and 5. Dumating siya lunchtime pa lang. Tipo mga alauna, alas 2 pa lang daw, nandoon na siya sa bakuran ng ABS. O hindi dahil dun sa TV Patrol, number 1 na yon. Pero dahil may mga minute din siya, alam mo, ang ganda, no? Hindi naman sa pagtitipid. Pero syempre, nandoon ka na rin lang. Siguro sineguin niya na muna. Yung mga matatagal niya na siguro hindi nakakausap or nakikita. Kaya yun, nakipaghuntahan, nakipagbalitaan din siya. And siguro nakipag-meeting din sa mga future pang kung ano pang mga asignatura. Kasi si Echo, hindi lang naman talaga pag-arte yung ginagawa niya. Kasi may mga negosyo din siya. So hindi naman natin alam yung mga nakakasalamuhan niya yun na nakakasalamuhan niya doon sa network na, sa dati naming network na mga kaibigan niya. Baka meeting din niya. Kaya ganun siya kaagang dumating on that day na siya ay naimbitahan maging guest patroller. O yun. Tama na? Tama. Patrol. Ano yun? Star Patroller ng TV Patrol. Diba? Isa siya sa mga at ang magandang kwento sa kanya, ito na nga, maaga siyang dumating, tapos punta na siya sa newsroom ng mga 2 hours bago pa yung TV Patrol. At binasa niya talaga yung spills niya na paulit-ulit. That's the very reason kung bakit during the live na itself, ay napakaswabe, malinis ang pagka-deliver ng showbiz news. Tapos ang ganda ng diction niya kahit Tagalog. Alam mo naman si Echo, Ingleserong yan Pag kinausap mo siya ng isang sentence ng English, asahan mo na lahat ng pag-uusap niyo in English. Not for anything, because Jericho has really learned his his value and also his lesson in life na ang show business may mga kinikater ka rin ng mga certain audience na iba rin naman ang gustong makita sa iyo. At siya yung klase na pinipintasan man siya at binabash siya sa pag-English niya, especially pag Tagalog ang tanong. At least nag-level up siya. Pero yun naman, nagtatagalog pa rin naman po si Jericho. Tagalog talaga siya. Kita mo naman dun sa kanyang Lavender Fields, ang galing-galing pa rin at mas mukha nga siyang bagets. So anyway, going back to the TV Patrol stuff, hinangaan siya. Ultimo si Karen Davila nang mapanood namin, sinabihan na sana nga daw mapadalas yung pagiging guest star patroller niya dun sa TV Patrol dahil ang husay-husay nga ng mga anak. And nasinigundahan naman ni Bernadette Sembrano, ni kaibigang Elvin Olchico na siyang pumalit kay Henry Umaga Diaz at of course, kay Kabayan Noli Di Castro. Talagang hinangaan nila kasi parang pinapakita. Ang ganda nga nung ako nasimula nang nag-imbita sila ng mga star patroller, ng mga celebrities, naging part ng TV Patrol. Nag-level up din yung matatawag nating news programs ng mga networks kasi nga naman unang-una, hindi man sila ganun kaseryosong issue ang pinag-uusapan, nagiging relatable sa mga manonood kasi may nakikita silang mas pamilyar na personalidad na sa mga napapanood nila sa TV or sa movies for that matter. Although talagang mga sikat din naman, equally sikat na personalidad din naman itong mga nasa news. Pero iba nga kasi pag news person ka, hindi ka naman pwedeng, alam mo yun, showbiz lang. But since na-incorporate sa isang news program, ang mga entertainment news, sports news, maganda na naisahog nila yung mga celebrity na nandoon and nagawa ng bonggang-bongga ni Jericho Rosales yun. O sa kabilang dako, nagpapasalamat si Jericho. Tapos sabi, kiniintay ko nga binilita niya yung si Janine na
na talaga namang bonggang-bonggang rumampa sa Venice International Film Festival. At take note ha, ang dami niyang kinabog. Kasi doon sa isang site na yung mga celebrities na umattend ng Venice International Film Festival, kasama si Janine Gutierrez sa most stylish celebrities. Saan ka pa? Diba? Most stylish celebrities na nagpo-post pa siya doon. Tapos may naka-bathing suit pa siya doon. May pinost yung picture, naka-bathing suit siya, nasa may pool. Tapos makikita mo yung caption ni Jericho na parang sinasabi doon na sana daw pala ay naging ano siya, ano pa yun? Parang sa weather Sana daw pala nag-deliver din daw siya ng weather update sa TV Patrol News kasi nga parang sabihin na bagyong-bagyo ang pinakita ni Janine sa kanyang bathing suit na mga photos na pinost sa social media. Ang saya lang kasi since binalita natin dito sa mga previous episodes na naging very excited si Janine sa mga ganitong klaseng international festival kasi first time niya itong Venice na ito. And maganda ang naging reception dun sa pelikula nilang Phantos Mia na dinirect ni Love Diaz. At eto na nga, nakatext ko si kaibigang Ronnie Lazaro na bida doon sa movie. At sinasabi niya, well received sila doon, napakabait ng mga kasamahan niya at gandang-ganda din siya. Napakahusay na actress nito ni Janine Gutierrez. Sabi niya, sana makatrabaho ko pa siya. Although, may mga previous na yata silang pinagsamahan dati. Pero sabi niya, gusto niyang mas malalim pa yung kanilang friendship at pagsasamahan. Kasi sabi niya, nakikita daw niya na magiging napakalaking artista ni Janine. Lalo na napakahusay at award-winning ito. At urian at mga iba pang mga award-giving body na nag-recognize sa kanyang husay. Mga ganong chika na inano sa akin. Sabi ko, kumusta naman siya? Nagkukwento ba siya tungkol kay Jericho? Ganyan-ganyan. Sabi niya, ay hindi naman ako marites na tulad mo. Charot! Sabi ni Ron Lazaro. Ano ba yung sabi niya? Hindi naman ako marites pero alam ko masaya ano ba yun? Ano ba yung sinabi niya? Inaano ko, hindi ko kasi walang signal. Hindi ko ma-access yung sa Viber namin, sa Telegram. So anyway, ang saya lang. Basta sinabi doon ni kaibigang Ronnie Lazaro na nakikita niya ang aura ni Janine na alam mo yon na very promising, napakahusay, napakaganda at magaling na actors na talagang hindi naman tayo pinasusubalyan kasi sa gabi-gabi panonood natin ng Lavender Field sa Netflix. Correction sa Netflix po namin napapanood. Jody Santa Maria, of course. Lumabas na ang karakter ni Maricel Soriano na mahiwaga, may tas may likeness siya dun sa sa lavender na halaman or na flower. Meron siyang kakaibang gusto at makikita na natin yung pag-shift ng karakter ni Jody at nakita na rin natin yung kung paanong medyo offbeat ang karakter dito ni Janine. At si Jericho na pinalabas doon sa story, yung Tristan role niya is parang nawala na, namatay or something. Siyempre, bida siya. Hindi natin alam kung anong karakter ang kanyang ipoportray ngayon, ibabalik ngayon na makaka-eksena niya ulit itong mga bidang ito, di ba? Albert Martinez, Edo Manzano, dudes, ang galing-galing mo pa rin. Ibang klase ka, dudes. Nininigas na ganun, ibang klase. But anyway, Lavender Fields, Jericho Rosales TV Patrol, Janine Gutierrez sa Venice, at marami pa pong iba tungkol sa mga Eco Ninjan. Magsaya na po kayo. Yun lang ang chinika ko sa inyo. Ako ang lingkod, Papa Ambera Palambet Nebus, nagpapasalamat ulit sa inyong lahat.